Alam ko kung anong sikreto ni Giselle na ayaw niyang malaman niyo. Mangako ka na wala kang pagsasabihan sa mga nalalaman mo. Para man lang makabawi ka sa napakalaking kasalanan mo sa amin ni Marilyn. Tita Charito, ang totoo naman talaga yan. Siya talaga nagnanakaw ng pera ng kumpanya. Balak niya iwanan si Ziggy. Yun na yung pasabog mo? I should have listened to Ziggy na mag-aaksaya lang ako ng panahon sa pagpunta rito. Simula sa araw na ito, ibabaon ninyong tatlo ang sikreto tungkol sa pagkatao namin ni Marilyn. Dahil paninindigan ko ang pagiging isang karbonel. Pumayag na ako sa gusto ng lola at sa Manila na ako mag-aaral. Total, hindi mo naman kayang talikuran si Marilyn para sa akin. I'm ready to go. Eh, ikaw, handa ka na ba iwan ang paborito mong anak? Kilala mo ba yung guy dun sa TV? Siya daw yung boyfriend ni Marilyn. Get dressed. We're gonna crash a party. Kasi hindi pa ako tapos sa paghihigante ko kay Marilyn. Marley, ano ka muna? Salamat. Hindi mo na dapat gawin yan. Malayo naman si Jerome sa atin eh. Hindi na natin kailangan mag-sweet-sweetan pa. Ano ba? Alam ko kung nauuo ka, kaya dinala kita ng juice. Hindi dahil para makita tayo ni Jerome na sweet tayo. Ah, ganun ba? Sorry. Akala ko kasi kasama to sa pagpapanggap natin eh. Bakit? Work ba kaibigan tayo? Hindi tayo pwede maging sweet? Pwede naman siguro. So, pwede ko pa rin gawin sa'yo kahit na nandun si Jerome? Tignan mo yung dalawa, oh. Oh, tignan mo. Tignan mo. Mamatamisan, oh. Ah, oh. Nang pakialam sa mga tao, oh. Makapag-PDA lang. So, ano naman? Uy! Teka, concentrate ka nga sa ginagawa mo. Alam ko nag-iinit yung mata mo dun sa dalawang mag-sweetheart na yan, pero mamaya na yung selos, ha? Trabaho muna tayo. Hoy, ako nagsiselos. Sira ka ba? Kahit maghalikan pa yung dalawang yan dyan, wala akong pakialam. Ay, ayan na. Naglalaplapan. Ay. Di pala nagseselos. Ay, nagsiselos si Utoy. Eh, oh. Hindi. Huli. Ay, Tumigil na ho tayo sa ganyan. Kakaganyan tayo. Oh my God. This is a big party, Darlene. Paano natin nahanapin si Marilyn dito? Just look for the ugliest girl here. Siguro naman magsa-stand out siya in the sea of good-looking people, no? Okay, once we find her, ano nang plano? Basta ako nang bahala doon. Just look for that ugly girl, okay? Let's go. Okay. Harry, maraming salamat nga pala kasi hindi ka nagsasawang kuhanin si Jerome sa mga event na katulad dito. Okay naman yung service nila. Kaya confident ako na i-recommend sila sa mga organizers. Hindi ka talaga nagkamali sa pagkuha kay Jerome. Kasi talagang sarap siya magluto eh. At isa pa, napaka-professional niya. Kaya maraming salamat talaga kasi konti lang yung taong katulad mo yung magbibigay sa kanya ng break para makilala siya ng mga ibang tao. Maraming salamat ah. Sobrang taas talaga ang tingin mo kay Jerome. It's quite obvious that you really like him. Hindi naman yun yung pinag-usapan natin dalawa eh. Maylin, I know what it feels like na magkagusto pero hindi mo masabi. Mahirap. Pero kung ako sa'yo, sabihin mo na kay Jerome na hindi talaga tayo mag-boyfriend. Malay mo, may feelings na siya sa'yo. Kailangan niya malaman na available ka para ligawan ka niya. Tara, papalala kita sa puso. Sir Levy, Ma'am Ange, I'd like you to meet Jerome and his team. Sir. They are the people behind our exquisite food tonight. Congratulations, the food was great. Salamat po. I especially like the dessert, yung apple fritter. It was heavenly. Halika nga dito, Marilyn. Siya po ang in charge sa dessert. Madam, siya po ang i-congratulate niyo.
Oh, congratulations. Actually, if I must say, the apple fritter was too sweet. Parang ito si Harry at saka si Marilyn. What a very odd couple indeed. Sobrang sweet sa isa't isa. It's almost too good to be true. Darlene, huwag ka dito manggulo, please. Hindi ka invited sa party nito, so I suggest you leave now. Parte pa rin ba ng performance mo itong pagtatanggol mo kay Marilyn? Ano biglang sabihin? Ito kasing si Harry. Nagtsatsaga bilang reporter, mas magaling naman siyang artista. Tignan mo nga naman, oh. Napabilib niya kayo sa acting niya. Sinabi na guards! You know what? Everyone, listen up! This ugly and pathetic girl has been fooling all of us for quite some time now. Dahil hindi naman talaga sila ni Harry. Nagpapanggap lang siya. Tignan mo nga naman, oh. Pati ikaw, Jerome, niloko ka niya. Niloko niya tayong lahat. Go ahead, Marilyn. Please, correct me if may mali sa sinabi ko. Ayoko kasi isipin na Jerome na niloloko ko lang siya, unlike you, who seems to be very, very good at it. Oh yes, what a pathetic thing to do. My gosh, Marilyn. Pinayaran mo yung lalaki niyan para maging fake boyfriend mo? Come on. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa. Ba't yung pinag-iinitan si Marilyn? That is not the issue here. Ang point ko lang naman is, sinungaling siya. Sinungaling siya, di ba guys? Dahil, hindi ka naman niya boyfriend. Oo, hindi niya ako boyfriend. But that doesn't mean na hindi posible na malabong maging kami. You wanna know why? Dahil na kay Marilyn at gusto ko sa babae. Wait! We're just catching on! Marilyn. Marilyn, I'm so sorry. Okay ka lang. Sir, ma'am, I'm so sorry. Diyan ka. Wala ka na ba talaga matinong magawa sa buhay mo, Darlene? At kailangan mo pa sundan kami dito ni Marilyn para lang pag-initan siya. Yes, to all of your questions. Teka lang, Jerome, bakit ba galit na galit ka sa akin? Dapat na magpasalamat ka pa sa akin dahil kung hindi ko ginawa yun, malamang hanggang ngayon, ginagawa kong tanga ng dalawang yun, lalo na si Marilyn. Pero hindi mo pa rin siya dapat pinahiya sa harap ng maraming tao. Pwede mo naman akong lapitan eh. Basta tayong dalawang mag-usap. Ganun ka simple, Darlene. Bakit? Nag-uusap ba tayo? Kasi akala ko pagkatapos mo sabihin lahat ng mga masasamang bagay sa akin sa park, tapos na tayo! So ginagawa mo lang lahat ng ito dahil galit ka sa akin. Damay dito si Marilyn. Kung galit ka sa akin, ako na lang. Sa akin ka na lang gumante. Dadating din tayo dyan. The fun has just started. I assure you, Jerome, magkikita-kita pa tayo ulit. At sa susunod, hindi yun ako kakayanin. Because, Jerome, I am going to be your worst nightmare. Let's go, Allison. Jerome. Jerome, sorry. Alam kong mali yung ginawa ko. Nagsinungaling ako sa'yo. Pero nagawa ko lang naman yun kasi ayoko mailang ka sa akin. Gusto ko na isipin mong nabaling na yung pagkagusto ko sa'yo sa iba. Para maibalik yung pagkakaibigan nating dalawa.
para bumalik tayo sa dati. Kung magagalit ka sa akin, maintindihan ko. Kahit na ano parusa yung ibigay mo sa akin, tatanggapin ko. Pero sana pagkatapos nun, maging okay pa din tayo. Kasi ayoko masira yung pagkakaibigan natin dalawa dahil sa pagkakamali ko. Hindi na kailangan may maparusahan pa, Marilyn. Hindi naman naapektuhan ng ginawa mo yung trabaho mo sa restaurant. Kalimutan na lang natin yung nangyari. Okay na. Sigurado ka? Okay na tayong dalawa? Oo, sige na, Marilyn. Bumalik ka na dun sa dessert section. Salamat, Jerome. Jerome. Oh, bakit? Sa tinagal nating magkaibigan, alam ko kung kailan ka nagsasabi ng hindi totoo. Kaya yung sinabi mo kay Marilyn na okay lang kayo, pero naman malabo yun. Kasi kahit di mo aminin, bata naman di ka okay. Sana ay patawarin sa aking pagkakamali. Di ko kayang muling saktan ka at iwanan kang Marcy, Pearly! Ay! Ano yan? Namakyaw, Mars? Ba't ang dami naman yan? Hindi, Mars. Kasi tumawag si Sylvia. May parali daw si Mayor bukas. Eh ngayon, magpapakain daw ng 100 na tao. Di, tinanggap ko na. Aba, wala kang katulong. Asan si Marilyn? May racket sila ni Jerome ngayon. Hayaan mo na, kaya ko naman tong mag-isa. Diyos ko, Mars. Kahit tulungan kita Hindi matatapos yan. Hindi pa pwedeng tawagan mo na lang si Sylvia. Sabi mo yung kalahati ipaluto sa iba. Alas 3 na ng umaga, pustahan tayo. Hindi ka patapos Ay, nako, Mars. Wala ka talagang bilib sa akin, no? Ang inaalala ko, Mars, yung kalusugan mo. Mamaya niyan, mabinat ka na naman Ay, nako. Hayaan mo na to. Hayaan mo na lang ako para din hindi ako nalulungkot sa kakaisip kay Darlene. Kaya nga tinanggap ko to Para malibang naman yung utak ko. Hindi yung naiisip ko na parating pangungulila ako sa kanya. Okay, fine. Ikaw nang reyna ng kusina. Sige na. Kumuha ka ng kutsilyo doon. Halika na. Kuhan mo ako. Tulungan na lang kita. Saan ka nang galing? Ba't ngayon ka lang umuwi? Kailan pa ako kailangan mag-report sa'yo? Bigla na lang ako may curfew. Bakit? Pagdating natin dito sa Maynila, biglang stricto ka na sa akin? Gusto mo maging nanay ko? Sorry, pero hindi bagay sa'yo. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na wag mo kong sasagutin ng pabastos? Sige. Gusto mo malaman kung saan ako nanggaling? Allison and I gate-crashed a party. And guess who we saw? None other than your darling daughter, Marilyn. Alam mo kung anong ginawa namin sa kanya? Pinahiya namin siya sa harap ng maraming tao. O ano, masaya ka na? Napakasama mo talaga. Hindi mo ba talaga titigilan si Marilyn? Lamang na lamang ka na nga sa kanya Yung buhay na dapat para sa kanya, nasa iyo na. Ano bang gusto mo? Alam mo kung bakit? Dahil hindi mabibili ng pera ang inagaw ni Marilyn sa akin. Inagaw niya yung nanay ko. Inagaw niya yung kaisa-isang lalaki na minahal ko. Ginawa niya miserable yung buhay ko. Kaya gagawin ko ang lahat para rin maging miserable yung buhay niya. Alam mo, hayop ka talaga Napakasama talaga ng ugali mo Pagsisihan mo yung ginawa mo. Susumbong kita kay Daddy. di magsumbong ka! Wala na akong pakialam kahit maghiwalay pa kami ni Ziggy. Pero hindi na ako papayag. Nasaktan mo pa uli ang anak ko. Can you explain to us what happened? No, never mind. Ginawa niyang perya tong event na to. You'll receive a memo tomorrow.
Naku, Harry. You don't know how much grief you're going to get if you do not fix this. Ayusin mo to, ha? Nakakahiya. Harry, napagalitan ka ba ng boss mo? Wala yung Marlene. Sanay akong masermon na. Harry, nahihiya na ako sa'yo. Kasi puro sakit na lang ng ulo yung dala ko simula nung magpanggap tayo na tayo. Marlene, hindi mo dapat sisihin yung sarili mo. Aware ako sa mga possible consequences ng mga actions ko. Saka, Harry, maraming salamat nga pala dun sa pagkatanggol mo sa akin kanina. Alam ko naman na sinabi mo lang yan para patahimikin si Darlene tsaka si Allison eh. Salamat. Sinabi ko yung dahil yun ang totoo. Nakikita ko sa'yo yung mga qualities na gusto ko para sa future girlfriend ko. Kaya, pwede sana totohanin ko yung paniligaw sa'yo. Bakit, Marlene? May mali ba sa sinabi ko? May magagalit ba sa akin kung ligawan kita? Ito talaga, Harry, oh. Pag-uwiro ka rin pala, eh, no? Ano naman na nakain mo at gusto mo akong ligawan, ha? Joke ka. Dati palang mag-ano yung loob ko sa'yo. And then, nagpanggap tayo mag-boyfriend. Mas lalo ako na-develop sa'yo. Harry, wala namang masama sa'yo. Mabait ka naman, gwapo, napaka-gentleman mo. Pero pasensya ka na. Kasi sa ngayon, wala pa talaga sa isip ko yung magkaroon ng boyfriend. Sorry. Yun ba talaga yung dahilan? O dahil gusto mo si Jerome? Marlene, gusto ko lang bigyan mo ako ng chance na karapat-dapat din ako mahalin. Kagaya ni Jerome. Nay! Nay, gabi-gabi na. Ba't gising pa po kayo? Eh, naku anak, tinatapos ko lang itong mga pagbabalot ng mga ulam na niluto ko. Ikaw pala, kamusta yung event na pinaghandaan nyo ni Jerome? Ayos lang naman po. Ba't parang hindi ka sigurado sa pagsagot mo? Wala naman po, Nay. Maayos naman po talaga yung nangyari kanina. Nay? Nay, ayos lang ba kayo? Oo, anak. Namamatla kayo, ah. Hindi, siguro pagod lang ako. Wala tong huwag mo akong alalahanin. Nay, umiinom ba kayo sa tamang oras ng gamot nyo? Ayos lang ako. Hayaan mo na ako. Tulungan ko na po kayo dyan. Dad. Lily? So glad that you're here. Ano nangyari? Your text sounded urgent. Why are you crying? Huh? What's wrong? Si Mommy kasi, Dad, eh. Alam mo ba, ever since na lumipat tayo dito, lagi na lang siyang galit sa akin. She became so strict. Tapos, kanina ginabi lang ako ng konti. Sobrang niya ako pinagalitan. Tried to explain myself, but then she started slapping me. And she started pulling my hair.
Pakiramdam ko talaga hindi niya ako mahal eh. And si Lola, ayaw niya na rin sa akin that no one loves me anymore. No. That's not true. That's not true. Okay? Daddy's here. Mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, Daddy will always be here for you. I'm a princess, okay? That's why I will always remember that I will always love you. Okay? Thanks, Daddy. Don't cry now. No, don't cry now. Jerome, naka-break ka ba ngayon? Bakit, Marilyn? May kailangan ka ba? Kailangan ko kasi nakausap eh. Si inay kasi parang bumabalik yung sakit niya. Akala ko, nalagpasan na namin yun. Pero kagabi kasi lumabas ulit yung sintomas ng sakit niya. Ganun ba? Sige, Marilyn, baka pwede natin pag-usapan mamaya. Medyo marami na kasing customer. Tapos na rin yung break ko eh. Ha? Ha? Really? Di ba? Yeah. Hindi, dapat kayo lagi ako dito yun. Sige, dito ka pala. Kailan ka pa dumating? Kagabi pa ako narito. After ako i-text si Darlene, emergency raw. Kaya dito na ako nagpalipas ng gabi. So nagsumbong pala sa'yo magaling mong anak. Yes. She told me everything. Ang mga pananakit mo. Nang wala sa lugar. At ang sobrang paghihigpit mo sa kanya. Pati nga yung paglalasing mo gabi-gabi. Ano? Napakasinungaling mo rin talaga, no? Sige, huwag ka maniwala sa kanya. My God, sinasabi lang sa'yo niya yun para magpaawa. Ito ang tanda mo, Giselle. Oras mo saktan ulit ang anak ko, palalayasin kita. At ni kahit isang kusing wala kang matatanggap sa akin. Naintindihan mo ba? Iniisip ko akong solusyon para matigil na maging ganyan si inay. Kakausapin ko po si Darlene. Papakiusapan ko siya nang makipag-ayos sa amin. Bakit? Alam mo kung saan pupuntahan si Darlene sa Maynila? Alam mo yung address? Pero may alam akong isang tao na maaari nakakaalam. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? O gusto mo lang akong bisitin? Palibasa may pinagmanahan kay. Ikaw at ang pamilya mo may kasalanan kung bakit nagkaganito ang buhay ko. Ako ang minahal niya at itinuring niyang anak. At higit sa lahat, ako ang maganda. So sa tingin mo, between Marilyn and I, sino ang pipiliin niya? Eh, basta yung mamisabi si Parlita ang tinutukoy ko dito. Ang anak ni Parlita, si Darlene. Ikaw ang tunay na anak ni Giselle at ni Ziggy. Patawarin mo ko, hindi ko nasabi agad sa'yo. Kailan ko lang tinalaman. Niloko mo ako! Niloko niyo ako! Niloko ko ni Darlene!